City Newsbreak. Sa pangunguna ni Direktor John Rex Laudianco ng Commission on Elections Law Department, nagsagawa ng hardware acceptance test ang COMELEC upang ipakita kung paano gamitin ang bagong Automated Counting Machine o ACM para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Direktor John Rex Laudianco ng COMELEC Law Department, ang Kalinga ang pangalawang lalawigan sa Pilipinas at una sa Luzon na makakasubok sa demonstration ng ACM. Kaya po ito pong Kalinga, ang ikalawang malamang po na lalawigan na nadala namin yung aktual na makina, pati na rin po yung mismong interface na gagamitin natin sa halalan. Sa Luzon po kayo ang unang-unang makakakita ng aktual na gagamitin natin sa halalan. At yan po ay bilang pagkilala namin sa pamumuan po ng aming Cordillera Autonomous Region Office sa pagmumuna ng Director Torres. Dahil po ang COMELEC, kung matatandaan nyo, nandyan po sila ngayon ng iba't ibang bayan at lungsod ng Cordillera. Nandito po sila para mag-conduct ng registration. Alam niyo po, bago pa yung Register Anywhere program, bago pa yung inis na resolution namin na pwede pagsamasamahin sa isang lugar yung pagpaparehistro, alam niyo po kung kanino natutunan ng COMELEC main office yan? Dito po sa Cordillera. Sila po nagpakita sa amin at nagturo sa amin na pwede naman palang pagsamasamahin lang sa isang lugar. At doon na po, pagsabay-sabay na natin, registration, voter education at ngayon, kasama na rin po ang automated counting machine. Ang ACM anya ay mula sa Korean film na Miro Systems at magtuturo ng pamahalaan ng mga technical team upang mag-operate nito. Ang ACM ay ang papalit sa vote counting machine o VCM ng Smartmatic na ginamit sa mga nakaraang eleksyon. So ito po yung joint venture ng Miro. Kailangan po natin yung teknolohiya, pero ang magmamando, ang magsasagawa ng demonstration, ang magpapatupad sa halalan at pati po pagkukumpuni ng ating makina kung meron ng problema, lahat ay Pilipino, lahat ay taga-COMELEC o kaya ay partner o train o deputized ng COMELEC. Wala pong makikialam na dayuhan dito. Ang vote counting machine noong 2016 at ginamit ulit noong 2019 at 2022, binili po ng COMELEC. Kaya lang po, yung teknolohiya kasi naluluma yan. So ano na po nangyari dun sa 87,000 na PICOS at 97,000 na BCN? Nandun po, nakatakbak sa warehouse ng COMELEC. Umaasa kami na sana kunin na ng Department of Education o kaya ng PRC yung makina para magamit sa kanilang mga testing. Bibigay po ng libre yan dahil unserviceable na po. Dineclare na po ng COMELEC na wala na, hindi na namin gagamitin. Para po makabawas kami sa gasto sa warehouse. Kumpara sa Precinct Count Optimal Scanner o PCOS at VCM na binili ng pamahalaan, ang ACM ng Miro Systems ayon kay Direktor Laudianco ay uupahan lamang ng pamahalaan bilang isang cost-cutting measure ng nasabing ahensya. Nagsimula na rin anya ang delivery mula Agosto kung saan mabilis ang pagpapadala ng mga ACM mula Korea. Pero para sa 2025 elections, inupahan lang po natin yung 110,000 automated counting machines. Hindi po natin bibilin. Para sa ano? Laging bago. Wala kami problema sa maintenance. Hindi kami mag-hire ng tao na mag-refurbish o mag-maintain. At higit sa lahat, hindi po kami babayad ng insurance premium sa GSIS. Ini-insure po kasi yun. So ang natipid po ng COMELEC sa pagkupal pa lamang ay mahigit 800 million na. Ganun kalaki po ang natipid namin. And besides, dahil nga po ito'y renta lang, obligado yung ating partner na dapat laging bago. Pag may problema, i-reject agad ng COMELEC at ngayon po, dinideliver na nila doon sa aming warehouse sa Bibinyan. Ang dapat ma-deliver nila itong Agosto, 20,000 machines. Ilan ang na-deliver nila? Halos 25,000. Etong September, magde-deliver sila ng 30,000 machines. Nandun na po mahigit 12,000 machines na yung na-deliver nila. So lumalampas ang delivery nila.
Anya dadaan ng bawat ACM sa hardware acceptance test upang maisigurado na fully functional ang mga ito pagdating sa mga polling precincts. Pero kahit binigay na nila sa amin ang makina, hindi pa po ibig sabihin tinanggap namin. Dahil isasubject pa namin ang bawat makina, bawat component sa tinatawag na hardware acceptance test. Sinusubok po namin lahat yan. May stress test pa kami kung saan dinadala namin sa ilang mahamog, medyo basa-basang lugar, mainit yung makina, at kung anong testing ang ginagawa namin, siguro yung actual condition sa field ay kakayanin ng makina nito. Hindi pa po kami natatapos dyan. Meron pa po kami iba't ibang laboratory test. Magsasagawa pa kami ng field test at magsasagawa pa kami ng mock elections para masiguro na bago namin gamitin ang makina sa May elections, ready na siya. At alam naman natin makina ito, hindi magaganda kahit ang mga cellphone natin, minsan kailangan natin mag-reboot, mag-start ng PC. Lagi kung meron namang ganyang bagay kapag gawang tao lamang. Siyempre, gawang tao lang ito. Meron talagang pwedeng mangyari. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na mangyayari ang problema natin dati na naghihintay tayo hanggang gabi o kaya po ay hanggang kinabukasan. Noong 2010 nga po ako ay nasa Northern Samar. Naghintay po ako ng 2 linggo bago dumating yung kapalit ng makina. Bakit? Iisa lang yung source. Pero ngayon po, meron kaming itatalaga na 111 lang po yata na mga technical and repair hubs. So, bawat probinsya dito sa Kalinga po, dito sa Tabu, meron na kaming repair hub. So, anong gagawin? Pag nagka-problema sa makina, kadalasan naman po, operational error lang, nagkamali lang ng pinindot yung teacher. Kung gano'n lang, madali maiayos po yan. Kung may problema na hindi kaya i-resolve ng teacher, may technician. At kung makikita ng technician na magtatagal kapag repair, hindi na po namin i-delay. Palit kagad ng makina. Kaya nga po 110,000 ang upahan namin. Dahil kung gagamitin lang natin doon 104,000, meron po tayong 6,000 na reserva. At ikakalat po namin yan sa buong Pilipinas. Para pag may problema, palit kagad. At yung tinanggal na kapalit na yun, dadalik kagad sa repair hub. Gawin kagad yan para standby ang makina ulit. So ganyan po kabilis ang turnaround natin ngayon. Problema sa kuryente, huwag po kayo mag-alala. Ito pong aming material. Kahit mag-brown out po yan, yung makina natin na may maliit na material. So matatapos po natin ang halalan, yung isang araw na halalan na hindi tayo may problema sa kuryente. At yung mga teachers po natin na literal na nagdadala ng mongolite pagka-eleksyon, hindi na po tayo mongolite. Ito na po, maliit na lithium ion battery. Sa nasabing demonstration, ibinahagi ni Direktor Laudianco ang mga bagong features ng ACM tulad ng touch screen panel, backup battery, paggamit ng mas manipis pero matibay na voting paper, waterproof at shockproof portable hand carry box para sa hardware equipment at iba pa. Nagbigay kaalaman rin ang direktor kung paano gamitin ang balota tulad ng tamang pag-shade ng mga bilog upang hindi ma-invalid ang mga boto at maiwasan ang pagpapalit nito kung sakali. Kailangan ma-shade mo at least 50%. Pag below 50% po, yung pag-shade mo dyan sa bilog, malaki ang chance na hindi bibilangin yan. Kaya nga po importante, paulit-ulit, pag binilugan po natin, shade natin, buuin nyo na po. Buuin nyo po. Huwag kayong mag-alala po, malinaw na ngayon yung bilog. Nung sa mga unang demo po namin, malabo hindi masyadong kita. Pero ngayon, kita-kita na po siya. So, pwede na po natin matapos. Pangalawa, nakakita niyo po itong paipot ng maitim. Yan. Ang tawag po namin dyan, timing and security marks. Ito po mga nakaikot na to, kapag ito po ay naguhitan, napunit at nabutas ninyo, hindi na po babasahin ang makina ang balota. Ito po yung kanilang guide. Alam niyo po itong makina, hindi naman niya kilala yung mga kandidato nandito. Hindi po niya kilala yan. Makina lang po yan nag-scan. Ano ang kilala niya? Yung katapat nun, kung sino yung naguhitan, sino yung napinugan, yung po ang bibilangin niya. Kaya pa po ito yung timing and security marks. Kung mamamarkahan nito, maguguhitan, magugumihan, o sasakyain ang markahan, yung nalilito po yung makina, hindi niya na mapapantay kung saan katapat yung bilog. At bukod sa lahat po ng nabanggit po, hindi naman po sa pananato, pero ang paninira, ang
C-26 ng Omnibus Election Code. Eh, anong ibig sabihin pag election offense? Kaso criminal po yun. At ano ang parusa ng kaso kriminal? Election offense, pagkakakulong po ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, at doon po sa nagbabalak pumasok sa pamahalaan, perpetual disqualification to hold public office. Kaya nga po ang ating balota sa grado po ito. Ano ang mangyayari kung ikaw ay pupunit, masisira ng balotang ito, mabibigyan ka pa ba ng panibagong balota? Kung ito po ay sinadya ninyo at hindi kasalanan ng ating electoral boards, wala na po ibibigay na kapalit sa inyo. At kung yung sinabi ko po na dahil sa paglalagay ng anumang marka, pagkuhit, ni-reject ng makina ang balot, huwag po kayo umasa na bibigyan namin kayo kapalit. Dahil eksakto po yan, 1 voter, 1 ballot. Wala pong pasura. At lalagyan po namin ito ng malaking rejected. Alagay ko yan, susulatan yan. At ihiwalay po ng envelope para hindi na makasama dun sa valid balota. Dumalo ang mga mag-aaral, mga guro, barangay officials at media sa nasabing demonstration. May mga sumubok rin sa mock election upang personal na makita at maranasan kung paano gumana ang bagong makina. Nagbigay payo rin si Direktor Laudiangco sa mga boboto na pag-isipan, suriin at kilatising mabuti ang mga kandidato upang maisigurado na kanilang iboboto ang karapat-dapat na kandidato. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po si Reddy Retotal. Tabuk City News Break.